Marami daw issue si Mio Gravis. Tignan nga natin anong aking experience dito. Well, marami nagsabi na kahawig siya ni Aerox lalo sa front view. Sabi nga nila, baby Aerox daw. No? Sabi ko naman, siguro, sabi ko. Pero actually, maganda yung upuan ni Mio Gravis. Para siyang Aerox talaga, malapad yung kanyang upuan. Wala lang siyang saddle kasi nilagay siya para sa kanyang legroom. At ito palagi kong nire-remind sa bawat isa sa atin na huwag kalimutan ang Diyos sa panalangin bago tayo mag-ride para mas ligtas tayo sa daanan, no? At ang Gravis din, kagaya din ng ibang mga version ng Mio, meron siyang mayroon na siyang defaulted na ano, nakalagay na lock ng kanyang handbrake para sigurado pag tayo ay nakaparada sa mga palusong or mga paahon na kalsada. At pangalawang issue na kikita ko rito ay maliit yung kanyang tangke, mga 4.8 liters lamang siya ang kanyang laman. So pero okay lang din naman yan at para palagi kang mag-gasolina. Okay, so pasyal natin si Mio Gravis para makita natin. Ito medyo bahagyang paakyat ito at medyo kurba-kurba nito kaya hindi tayo pwedeng magmabilis. O maliwanag naman, nakikita natin yung speedometer niya. Pro sharp curve kasi ito, na delikado sa lugar na ito. Ayun yung pinagpapagawan ko ng motor dito sa Baguio. Ayan, so maayos ang takbo ni Mio Gravis. Tahimik itong motor na ito actually. Napaka-komportabling gamitin, napakagaan, no, ang kanyang takbo. Actually, araw-araw naming ginagamit ito, pang sundo, pang hatid ng umaga, and then pinang-deliver namin ito, no. Actually, pupuntahan natin yung i-deliver ko. Kunin natin yung di-deliver ko na Paris to go. Para maigala natin si Gravis. Ito, paakyat pa lang ito, no? Paakyat to, nag-range siya ng 20 degrees. Yan, napakyatan yan. Okay. At maganda yung bangkingan, malalapad yung goma ni Gravis. At yun nga, masarap patakboy nito dahil mas komportable siya sa mga naunang mga Mio. Kaya ito, medyo patag na ito, itong lugar na ito. At malapit na tayo. Kunin ko lang yung i-deliver ko na pagkain para maipasyal natin ng maayos si Mio Gravis. Okay? Okay, so malapit na yung kukuhanan natin ng aking i-deliver. Ayan.
So dito muna tayo saglit. Daanan ko lang. Kita ako saglit at yan to. Ito masikip, tignan nyo. Kayang-kayang ilusot lang yan. Masikip. Pero kahit sa mga traffic, madaling ilusot-lusot si Gravis del Magan. Okay? So nakuha ko na yung di-deliver. No? Babalik tayo sa pinanggalingan natin. Ito, medyo bahagyang patag na pababa ito. At ang maganda dito kay Gravis, pag yung nag-start ka, hindi mo maramdaman na nag-start kasi napakatahimik yung starter niya. No, hindi kagaya sa mga ibang Mio na maingay pag nag-start ka. No, kahit nga kay NMAX maingay yung starting nun eh. Pero to nakakagulat, hindi mo alam na start mo na pala ito. At yung kanito, yung dashboard nito, yung display niya, fully na yan, ano? Digital na yan. Ang makikita mo diyan yung voltage ng battery, tapos yung of course yung speedometer mo, tapos yung echo indicator niya kung okay yung batak mo ng throttle. Ayan, okay. So bahagyang pababa yung lugar na ito. Ito yung pinanggalingan natin kanina. Nagre-range lang ito ng mga 20 to 30 degrees na pababa. Paikot-ikot lang kasi mga kalsada rito sa amin. Ayan, no, si Kuya. Alanganin kasi pinaradaan na blind curve kanina yon. Okay. Ayan, so diretso. Medyo bahagyang pababa lang ito. And then biglang sharp curve ulit yung ating dadaanan. Okay, so nasubukan ko na gumamit din ng mga earlier version ng Mio ng Yamaha na 125. Nakita ko talaga yung mas komportable talaga ito sa mga nauna, no, na mga Mio na 125. Okay, ang medyo nakukulangan lang ako dito yung sa kanyang display sa harapan, parang napaka-traditional pa rin yung kanyang mukha dito sa may display niya, no, sa may dashboard, pinaka-dashboard niya. Okay, so bagyang pababa. Ayan. Yung kanito kasi, kaya pag sa mga top speed nito, natatalo siya sa top speed sa mga counterpart niyang 125. Hindi sa mas mahina to, no? Pare-pares lang naman yan, mga 125 yan. Ito lang kasi mas maliit yung diameter ng kanyang gulong, kaya parang mas nalalamangan siya ng konti doon sa top speed. Saka yung tawag natin yung kanyang lapad ng gulong at maliit yung gulong niya, yung diameter niya, kaya parang nalalamangan siya pag top speed ang pinag-usapan. Pero sa hatak nito, yung biglang ahon na hatak niyan, kagaya nito, akyat tayo ng mga 20 to 30 meters ito. Napakalambot lang siya, na tawag natin napakagaan, na kunting birit lang sa throttle niya, walang problema. Ito ang kagandahan din sa mga branded na motors. Halos wala ka na rin i-upgrade basta maayos lang yung pagmamaneho. At pagdating dito sa kanto, palusong tayo, nagre-range na mga 20 to 40 degrees na akyatan. Kita yung mga truck, medyo mabagal sila. Medyo mabagal silang paakyat kasi medyo galing yan sa galing yan sa mga 30 to 40 degrees na akyatin. Tapos medyo bahagyang dito ng konti, bababa yung kanyang inclination. Tapos diretso naman yan na paahon. Okay, so pababa tayo dito. Takaw aksidente dito sa mga lugar nito, mga paps, no, mga sirs, mga madams. Marami na rito na aksidente, marami na yung nalolos brake ng mga truck kasi nga matarik ito. Mula sa taas to, parang more than 1 kilometer, mga 1 kilometer to na diretsong pababa. Kaya maraming nalolos brake dito ng mga truck. Minsan nga nagkakarambola dito, minsan mga 15 pa na mga sasakyan. Pinakahuli nga rito yung na rider na naipit namatay. Okay, medyo delikado sa area na ito. Ayan, so medyo bahagyang bababa dito. Pababa ng konti lang, bahagya lang siya. Ang maganda rito sa amin, sa Baguio, medyo may mga barumbado rin na driver, pero mas marami yung mga mapagbigay na driver dito. Ayan, pag alanganin ka, pagbibigyan kanila. So yung medyo maganda rito sa amin, na mayroon mang mga matatapang at balasubas na driver, hindi siya kagaya sa ibang lugar. Ayan, so medyo
Kaya okay lang na nakamotor ka rito. Kaya less yung mga report ng mga aksidente ng motor dito sa Baguio. Yung mga na-aksidente rin, yung mga lasing, mga ganyan, yun lang sila lang. Pero pag yung mga normal na driving condition naman, okay lang naman dito sa amin. Yan, medyo nire-respeto actually mga nakamotor. Okay? So what else? No? Yung tanking nga nito, nabanggit nga kanina, malit lang, 4.8 liters lang. So kumbaga, ay pag pang 200 kilometers yung puntahan mo, medyo kukulangin talaga yung tangke noon pag one way. Okay? So napakatahimik. Kita niyo napakatahimik yung motor nito actually, yung makina niya. Tapos ang isang nagustuhan ko rito, matipid siya no sa amin dito sa Baguio. Nagre-range to ng 40 to 45 liters per kilometers per liter. So considering na maraming mga persahang paakyat dito, kagaya ito, medyo paakyat tayo ng konti rito. May mga humps sa susunod kaya kailangan dahan-dahan lang. So lahat na ng mga matatarik na barangay dito sa Baguio naakyat na ninong si Grabis at wala akong masasabi talaga na yung kanyang lakas sa kanyang displacement na 125cc, no. Of course mas malakas yung mga 150, sina Aerox, sina Nmax, okay, and other brands, no? Mga sina Honda, yan. Pagkumpara natin ito sa mga 125cc, parang masasabi ko na okay, so all right yung hatak dito sa mga akyatan. Okay, so yung pupuntan natin actually, ito yung pinakamataas at pinakamatarik na barangay sa Baguio. Pero hindi tayo punta doon, dito lang tayo sa baba, no? Ito maakyat to mga 30 degrees ito na akyatin. Tapos blind curve pa yan. Okay, or baka more than 30 degrees pa ito. Ayan. So malayo ng inakyat natin. Sinabi ko kanina, ito yung isa sa mga pinakamataas or pinakamataas na barangay dito sa amin sa Baguio. Ayan. Pero pansinin nyo na sabi ko sa lower portion lang tayo pupunta magdi-deliver. Pero mataas pa rin yun. Lower pa lang yun ha. Okay. How much more dun sa higher. No? Okay. So, ang maganda pa rito yung kanyang suspension. Malambot yung suspension nito. Ito medyo matagtag tong kalsada pero hindi mo masyadong ramdam. Ayan. Medyo mayroon na ako naramdaman na parang lumalagatok minsan sa may manibela niya. Hindi ko alam kung ano yun. Ano? Ewan ko lang kung ito lang yung unit ko. Yan, maghanap pa tayo kung saan tayo magdi-deliver or yung di-deliveran ko. Yan, palusong ito. Okay, namalit lang na kalsada. Almost one way lang ito. Ay nako, kakanan, kakaliwa. Saan kaya yung pupuntahan? Okay. Kaliwa siguro kasi sabi sa landmark niya basketball court. Dito ang basketball court sa bandang baba. Yan. Yun lang, stuck pa rin yung mga gulong nito kaya madulas sa mga tawag natin mga bakal. Kanina kayo medyo nagdahan-dahan ako doon kanina kasi may bakal doon. Yan. Okay. Sabi ko na nga ba ito yung basketball court. Pero nasaan kaya yung aking dideliveran dito? Ayan, tatawagan ko nga o kaya textan ko para alam ko kung paano. Ayan. Okay. So, naku, wala yung cellphone ko ah. No, hindi ko na talaga cellphone ko. Paano yan? Okay. Pero sabi naman niya, dito lang sa may basketball court. Ayan, 154 sa may mga number ng bahay nito. Hanapin nga natin. Ayan, saan kaya? Motor tayo ng konti. Hanap kung nasaan yung 154. Okay, so hanap. Sa basketball court tayo. Sabi sa basketball court lang. Ayan, 153. Yun, tapat niya siguro. Malamang nga ito. Ayan, 154. Nagtanong na tayo. Ayan. Boss, dito iba daytoy nga lugar. Okay, Baglangan. Ni nalipata kami jay cellphone ko. Okay. Ayan. Ma'am, saan nyo ba ito? Ayan.
Okay, kun lang po natin. Pasensya po. Hindi ko kasi nakuha yung cellphone ko kanina. Hindi matawagan, mabuti madaling na hanapin. Ito po yan. Ayan. Yung bali 335. 345. Yan 345 po. Ayan. Okay. Ayan. So, salamat po. Oops, naku. Nahulog pa yung aking 20 pesos. Ayan. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Ayan. Okay. So, ito. Pinang-deliver ko ito. Paminsan-minsan nag-extra ako sa store. Sayang din. Pakunti-kunti. Pang gasolina. Pandagdag sa pang-maintenance ng motor. Okay. So, larga ulit tayo para masubukan natin yung takbo niya. Okay. So, hindi siya masyadong maingay pag nag-i-start. Ano? Minsan nga, hindi nga narinig na nag-i-start yan eh. Okay. So, ano pa? Itong si Grabis, yun nga lang nasabi ko kanina, parang ang isang kulang dito, wala man lang nilagay na paglagyan sana ng barya or paglagyan ng cellphone dito ba ng unahan. Siguro dahil kinain na nga ng fuel tank yung area. Pero maganda sana kahit konti lang para may paglalagyan sa mga cellphone. Okay. Si Grabis ay masasabi ko na napaka worthwhile na sa kanyang presyo. Okay, ito akyat ito, mga nasa 20 to 30 degrees na paahon ito. Ayan, na medyo rough road. Okay. Natin, ayan, palusong yan. Yung inakyatan natin kanina. Ayan. So, tignan nyo, napakataas. Sabi ko, lower pa lang punta natin. Pero makita nyo sa bandang kanan, yung mga bahay. So, sabi ko kanina, lower part pa lang yan. Iba pa yung middle, iba pa yung upper niyan. Napakataas niyan. Tanaw ang buong Baguio, yung barangay na ito. Ay, nakyat na ito. Halos nakyat na. Bali, naka 1,500 plus na yung odometer nito. Bali, 2.5 months na rin sa akin ito. At wala akong masabi sa performance actually ni Grabis. Sa mga 125cc na motor, maaaring sabihin ko na ito talaga ay sulit sa kanyang presyo. Okay, so sa mga nagbabalak bibili nito, di po kayo magsisisi. Medyo may kamahalan lang, no? 86,900, bali 80, ano ba to? 85,900 yata kuha ko. Parang 86,000 yan eh. Okay. So, maganda rin kay Yamaha, yung dealer dito. Mabilis mag-issue ng paper. After 4 weeks nito, kuha ko agad yung papers nito eh. Kaya walang hassle. No? Walang hassle sa gamitin kasi may kompleto papel kagad after a month. Mga iba, inabot ng 2 to 3 months, nirarason niyang lockdown. Pero actually, hindi eh. Kung wala kang problema sa clearances mo, sa LTO or sa PNP, wala namang problema sa registration yan eh. Okay? So, balik tayo dun sa pinanggalingan kanina. Medyo bagyang aahon lang ito. Bahagya lang. Mga 5 to 10 degrees lang naman ito. Okay. Uy, nako si Manong. Dalawa yung karga niyang tangke. Lumang-lumay motor ni Manong pero tahimik pa yung tunog ng kanyang motor. Maganda yung motor niya. Kaya ang kagandahan din sa mga manual, matipid talaga kasi nakokontrol mo yung consumption ng gas consumption niya. Unlike sa mga CVT, kaya ng mga scooter type ngayon, itong mahirap sa mga motor na ito. Yan, matakaw talaga dahil laging binibirit yung throttle para makabante. Samantalang ang mga manual, kagaya doon si Manong na yun, no? May nagde-deliver ng LPG. Matipid pa rin yon. Okay? So, kita natin sa bandang dulo, paahon yan. Magre-range yan ng 20 degrees hanggang 40 degrees yan.
Okay, na ahon. Okay, so hindi pwede magbigla rito kasi maraming sumisingit pag bibigyan natin mga yan. Okay, so yan, mga palo na yan. 31, 33 ito, nasa 30 degrees ito, sa 30 to 40. Pero tignan nyo, lakas pa rin ng hatak niya. Okay, nasa 125 cc ito. Yan, pero okay yung kanyang hatak. No? So mga katropa, mga ka-throttle, mga ka-wheels, mga ka-ride, mga kaibigan dyan, ano? Kung ako tatanungin nyo, ay sulit talagang bilihin tong si Grabis. Laki nga ng compartment niya. Gustong gusto kong pan-deliver ito. Daming nalalagay sa compartment niya. Kaya hindi ka na maglagay ng top box. Okay. Maganda rito, nag-engine brake siya. Ito, palusong ito, mga 20 to 30 degrees. Sa banda ron, iakyat natin sa mga more than 45 degrees siguro ito na akyatan dun sa papasok sa amin. Yan. Okay, so yan, di tayo makabuelo. Ito, maabot ng 45 degrees yan, mahigit yan, no? Oh, okay, pero naakyat pa rin natin at papaano, kayang-kaya ni Grabis niyan, in spite na napakatarik, no? So, yun lang mga katropa, mga kapaps, mga sirs and madams. Okay, walang masyadong issue kay Grabis actually. Ang issue lang siya is magandang bilhin, ano? Okay, so yun lang. God bless you all, mga kaibigan.